Okay. Yung ginawa kay Pangulong Duterte, na pagdating dito, inaresto, dinala sa Hague. Tama ba yon o mali? Mali. Mali. Okay, sasabihin ko kayo sa inyo kung bakit mali. Okay. Unang-una, punta muna tayo doon sa sinabi ni Pangulong Marcos. Mr. President, hindi ko sasabihin sinungaling kayo ha. Ang sasabihin ko lang, hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Hindi. Parang masakit sa tenga yung sinungaling eh. Okay, Sasabihin ko lang, hindi po totoo. Walang katotohanan yung sinasabi ninyong hindi pwedeng pahindian ang Interpol. Ito ang mismong sinabi niya, hindi natin mapahindian ang Interpol. Very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. Parang masakit sa tenga yung sinungaling eh. Okay. So yung sinasabing hindi mo pwedeng pahindian, Hindi tama. hindi naman kasinungalingan. Opo, Hindi hindi lang tama katotohanan. Okay. Tingnan nyo po, Magdan Fernandez kayo. Hanapin nyo sa Google, Interpol website. The Interpol cannot compel. Ang Interpol ay hindi maaaring pilitin. Yan. Ang isang member country na ipatupad ang red notice. So, hindi po totoo. Sa puntos pa lang yon. Ngayon, ang pag-uusapan po rito, kasi guguluhin nyo eh. Kung sasabihin nyo, may jurisdiction ba ang ICC sa krimen, maraming debate. Mag-focus tayo sa isang issue. Okay. Yung ginawa kay Pangulong Duterte, na pagdating dito, inaresto, dinala sa Hague. Tama ba yon o mali? Mali. Mali. Okay, sasabihin ko kayo sa inyo kung bakit mali. Okay, walang ano to ha, walang init ng ulo, walang gigil, walang yung paghihimutok ha. Okay. Walang kampe. Sige, okay. Unang-una, punta muna tayo doon sa sinabi ni Pangulong Marcos. Okay. Sabi niya, kaya daw inaresto si Pangulong Duterte kasi may red notice daw ang Interpol. Okay. Ito ang mismong sinabi niya, hindi natin mapahindian ang Interpol. Mr. President, hindi ko sasabihin sinungaling kayo ha. Ayoko yun kasi ginagalang ko kayo bilang Pangulo natin. Ang sasabihin ko lang, hindi ko sasabihin sinungaling kayo, sasabihin ko lang, hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Walang pareho. Hindi! Hindi! Parang masakit sa tenga yung sinungaling eh. Okay, sige. Sasabihin ko lang, hindi po totoo. Walang katotohanan yung sinasabi ninyong hindi pwedeng pahindian ang Interpol. Ito po ay kinuha ko sa mismong website ng Interpol. Unang-una, puntahan natin, ano ba yung red notice? Pareho ba yan sa red tagging? Yes. Something. Hindi, iba? Di ba parehong red? O di red yan? Si Red Kapunan. Si Red Bustamante, hindi rin, di ba? Yung sa The Rapist of Pepsi Paloma, di ba siya yung bida, si Red Bustamante. Okay. Pareho lang yung first word. Ang red notice, ito, word for word. Sasabihin ko ha. It is a request to law enforcement worldwide. Teka, isali natin sa wikang Pilipino. Okay. It is a request. Ito ay pakiusap. Okay. To law enforcement worldwide sa lahat ng may kapangyarihan sa buong mundo to locate and provisionally arrest a person upang hanapin at arestuhin ng isang tao pending extradition, surrender or similar legal action. Okay. Para arestuhin ang isang tao bago magkaroon ng extradition, pagsuko o katulad na aksyong legal. Ito pa. Member countries, ang mga bansang kaanib sa Interpol katulad ng Pilipinas, apply their own laws, ay ipapatupad ang kanilang sariling mga batas in deciding whether to arrest a person. Okay. Kung
sa pagpapasya nila kung aarestuin o hindi ang isang tao. Ibig sabihin, hindi totoo, hindi mo pwedeng pahindian sapagkat it is a request. Ito'y pakiusap. Ito hindi isang utos. O, di ba? Opo. Yes. Pwede ka bang mautangan? Hindi po. Oh. Pero, di ba? Pero yung, uy, pautangin mo ako ah! Oh, hindi pwedeng hindi kasi meron akong alam na kalokohan ginawa mo, blackmail na yun. Eto pa. Okay. Eto pa ang nakalagay ha sa red notice. Ha? Ang nakalagay dito sa mismong website ng Interpol. Tingnan nyo po, Magdan Fernandez kayo. Hanapin nyo sa Google, Interpol website. The Interpol cannot compel. Ang Interpol ay hindi maaaring pilitin. Yan. Ang isang member country na ipatupad ang red notice. So, hindi po totoo. Sa puntos pa lang yun. Hananap kayo ng basihan sa batas na hindi natin pwedeng pahindian ng Interpol at nararapat lamang. Bakit? Sapagkat tayo ay isang sovereign country. Hindi pwedeng ang pagpapatupad ng ating batas ay iuutos ng ibang bansa. That is the essence of sovereignty. Kasarinlan. Hindi tayo pwedeng utusan. So yung sinasabing hindi mo pwedeng pahindian, hindi tama. hindi naman kasinungalingan. Opo, hindi lang tama katotohanan. Okay. Okay, ito pa. Okay. Dumako na tayo sa sinasabi dito sa Interpol na ang isang member country katulad ng Pilipinas ay gagamitin ang sarili nilang batas upang ipatupad o hindi ang red notice. Okay. Anong batas? Sabi ni dating Associate Justice Antonio Carpio, meron naman daw batas. Republic Act 9851. Okay. Nakalagay sa 9851, ito yung batas sa pagpaparusa ng mga crimes against humanity. Opo. Meron daw provision dito, sabi ni Justice Carpio, na nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga authorities, mga law enforcement na ang isang tao ay arestuhin at dalhin sa ICC. May batas daw, 9851. At totoo naman yan. Okay. Pero, ano yung batas? Unang-una, nakalagay sa batas, Section 17 ng RA 9851. Okay. Nakalagay na may. Ginagamit yung word na may. May. Dalawa po sa batas, yung nakapag-aral ng batas, alam nila na may kaibahan yung may o at shall. May surrender, shall surrender. May I go out? Maaring payagan ka? Pwede ba? Kasi yung shall, dapat. Thou shalt not kill. Pwede kang, hindi maaring hindi ka pumatay. Hindi naman sinabi sa Ten Commandments, thou may not kill. Thou shall not commit adultery. Huwag kang makiapid. Hindi naman, thou may not commit adultery. Pwedeng makiapid ka, pwedeng hindi. Walang ganon. Alam po sa batas yan. Ang tawag dyan ay statutory construction, interpretation ng batas. Pag may directory, ibig sabihin pwede, pwedeng hindi, pwedeng oo. O nakalagay doon sa batas, Section 17, may surrender, may extradite. May is discretionary, not mandatory. Alam lahat ng first year law student yan. Di ko alam kung bakit hindi alam ni Justice Carpio. Alam nyo, ang Korte Suprema is always right because it is final. Di ba may kasibihan? The Supreme Court is not final because it is always right. It is always right because it is final. Supreme Court yun. Ang justice ng Supreme Court, minsan hindi right, minsan hindi rin final. Maaaring magkamali. Lalo na ang isang justice na dating justice na nakikihalo sa politika, katulad ni Justice Carpio, na ang kanyang judgment ay apektado na ng politika.
Okay. So, may batas ba? Meron. May treaty ba? Meron. Sinasabi nila, hindi daw effective yung pag-withdraw natin sa Rome Statute ng 2019 dahil ang krimen ay nagawa ng 2019 or before 2019. Meron ngang treaty. Okay, anong status ng treaty? Okay. Ang treaty ay kasing katumbas lamang ng Acts of Congress. Kasi may doctrine tayo of incorporation. Ibig sabihin, lahat ng treaty na pinirmahan ng Pilipinas ay parang batas ng Pilipinas. Ngunit, yung batas na yan, ang estado ay Acts of Congress, parang batas na pinasa ng lehislatura. Okay. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po niyan, kung anuman ang naroroon sa treaty, kung anuman ang naroroong probisyon, yun ay hindi maaaring sumalungat sa pinakamataas na batas sa Pilipinas, which is the Constitution, ang saligang batas, the fundamental law. Lahat ng batas, whether yan ay Acts of Congress, treaty, executive order, rules of court, dapat yan lahat ay hindi sasalungat sa konstitusyon. Okay. Anong sinasabi ng ating konstitusyon tungkol sa pag-aresto sa kahit na sinong tao, maging presidente, maging broadcaster, maging kung sino man? Eto, lahat po ng gagawin ng authorities ay dapat konforme sa saligang batas. Okay, anong sinasabi ng saligang batas? Okay, eto ang sinasabi: the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or for any purpose shall be inviolable. Hindi pwedeng labagin. Hindi lamang yung pag-aresto, paghalungkat sa iyong bahay, paghalungkat sa iyong kotse, paghalungkat sa iyong bag. Hindi pwedeng labagin. Kailan lamang pwedeng gawin ang pag-search o pag-aresto? No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Hindi pwedeng mag-aresto ng walang warrant. Okay, sinasabi nila, may warrant daw. Warrant ng ICC. Hindi pwede yung warrant ng ICC ay ipatupad sa Pilipinas. Sapagkat tayo ay may sariling batas. Hindi pwedeng yung batas ng ibang bansa ay ipatupad dito. In the same manner na yung batas natin ay hindi natin pwedeng ipatupad sa Amerika o sa Singapore. O, halimbawa, sabihin ng Japan o sabihin ng, let's say, yung Czech Republic. Sa Czech Republic, legal ang marijuana. Okay. May pumuntang mamamayan nila rito, may dalang marijuana. Ba hindi? Ang batas namin legal to Ba't mo ako arestuhin dito? Ba hindi? Ang batas namin dito hindi legal. Arestado ka. Malinaw yun. Okay. So, anong susundin na batas para sa pagpapatupad na warrant? Batas ng Netherlands o ng ICC? Yung charter ng ICC? O yung Rome Statute? Sabihin na natin, may jurisdiction? Hindi po. Hindi pa rin. Konstitusyon. Okay. Natin. At nakalatag po sa ating konstitusyon ang mga requirements kung paano maaring arestuhin ang isang tao. Number 1, dapat by warrant of arrest. Hindi ng ICC. Kaninong warrant? Interpol? Hindi rin. Wala yan. Okay. Warrant na nanggagaling sa ating hukuman. Bakit? Dito mo arestuhin
Okay. Parang binastos mo. Opo. Yung batas natin, warrant sa ibang bansa. Subukan mo yung warrant dito, dali mo sa Amerika. Hindi Tignan mo pwede. kung magagamit mo. Eksperimento lang, oh. Opo. Hindi pwede. Even yung FBI pag pupunta rito, may aarestuhin, dumadaan sa sarili nating korte. Ayun. Oh, dito. Subukan mo may warrant ka rito, dali mo sa ibang bansa. Ang aaresto roon ay yung kanilang mga pulis. Ayun. At susunod ka kung anong procedure sa bansang yon para ikaw ay maaresto ng pulis. Dapat judge ang nag-issue, dapat may hearing, dapat ang base ng warrant ay probable cause. Para ma-determine ang probable cause, didinggin mo under oath, pasusumpain mo yung mga witnesses at mga ebidensya. Yan. Ayun. May hearing. May hearing. So, ibig sabihin, hindi Yung nangyari yan. sinasabing judge-issued warrant ay judge at korte ng Pilipinas kasi walang nakalagay sa ating konstitusyon na binibigyan natin ng kapangyarihan ng kahit sino na foreign country na yung warrant nila effective dito. Wala kang makikitang konstitusyon ng kahit anong bansa Opo. na nagbibigay ng kapangyarihan sa korte ng ibang bansa na mag-enforce ng warrant. Bakit? Dahil sovereignty. Ayun. Wala ka namang kagalang-galang sa sarili mo kung lahat na lang ng warrant sa buong mundo pwedeng dalhin dito sa Pilipinas. Ganun po ang doctrine of sovereignty and independence at ng international law. Oh.